Jack, Hello. or should I say Professor Jack? And CEO Jack, alam mo, iba-iba na mga hats mo ngayon eh. Unahin ko muna, katatapos lang ng taping nyo nung The Missing Husband. How was it? New experience, grabe. Parang na-miss ko yung action talaga na nagbalik kami sa ganung grind. Sobrang na-enjoy ko, na-miss ko, and I'm looking for more pa na ganung mga role. Oo, yan. You know, I also want to see you in that kind of material. Sa totoo lang, yun talaga yung kumbaga comfort zone ko eh. Drama action. So, looking forward pa ako na mabigyan pa ng mga ganung role, and na-enjoy ko siya eh. Kasi iba-ibang emotions. Minsan masaya, minsan in love, Pero yung pinaka-highlight kasi nun, may action. Kasi formula na yung, kahit naman rom-com, lagi meron yung malungkot na part, meron niyang masayang part. Pero yung action iba eh. Siyempre, bukod dun sa drama, yung nagdadala talaga ng show, yung mga fight scenes, yung mga barila, yung mga pasako, diba? So, yung mga adrenaline-packed scenes, ganyan. Yes, hindi siya naluluma eh. Talagang nakaka-amaze pa rin eh. Even sa set, pag nakikita mo kung paano siyang pine-prepare and paano siyang kinukunan and paano namin binablocking yung mga bagay-bagay para maging believable sa screen. Talagang sarap niyang gawin. Jack, pag ganitong may natapos kang malaking project, how do you reward yourself? Usually, pag parehas kami ni Barbing walang trabaho pa, ginagrab na namin yung opportunity na yun para makapagbakasyon. Pero teka, ang huling bakasyon nyo, Bohol ah. Yun nga, mga ganon, Bohol. Matagal-tagal na yun ah. Minsan nagpaplano kami sa Japan eh, ngayon eh. Kaya lang, kinakalkula pa namin yung taping niya ng pulang araw. Parang sasapaw dun sa araw ng taping nila. Baka might as well i-move muna ulit namin. Ang pangit naman kasi mag-travel mag-isa, di ba? Kaya mo bang mag-travel mag-isa? Are you the type? Kaya naman. Recently, nagpunta ako ng Thailand for para dun sa mga gulong ng mga pang-off-road. So, pumunta ako dun mag-isa. Actually, may kasama ako pala na parang representative nung brand. Tapos, pagdating namin doon, parang ako lang. Alam mo yon, yung ikaw lang mag-isa nakaka-appreciate ng lahat. Oo, kasi alam mo, Jack, kaya ko mag-travel mag-isa. Pero ayoko nang mag-travel mag-isa kasi unang-una, ayoko sa eroplano lalo na pag long haul. Siyempre hindi mo kakilala yung katabi mo or minsan wala kang katabi, di ba? So parang ang lungkot, 18 hours ka sa biyahe tapos pagdating sa hotel room, di ba? Takot pa naman ako pag mag-isa ako sa hotel room. Siyempre, mga experience din ako sa ganyan. Parang, lalo na pagka nagra-ride kami, tapos kanya-kanya kaming kwarto ng mga co-rider ko. Siyempre, minsan, imagination mo, naglalaro eh. Tapos, hindi ko alam kung totoo na ba yan or panaginip lang, bigla kami mga naririnig, di ba? Okay, malapit na ang Pasko. Ano ang plano mo? Ilang araw na lang eh. Kaya nga eh. Siguro yung preparation ko sa birthday ko muna, kuya. Yung December 2. So, medyo... Uy, nga. Happy birthday, first of all. Thank you. Naghahanap tayo ng venue for syempre may invite natin ng mga friends and yung mga food. So, sa Christmas naman, after ng birthday ko, na yan eh. Actually, sabay na plano ko na yan eh. Namimili na rin tayo ng mga gifts para kasi syempre hindi mo talaga maitatanggi. Dati tayo pa yung natutuwa pag mag-Christmas, diba? Pero ngayon, tayo na yung nagpe-prepare ng mga regalo, tayo na yung nag-iisip ng regalo sa mga kaibigan natin, sa mga anak ng mga kaibigan natin. So, hindi na talaga maiiwasan yan. Tsaka yung mga inaanak mo. Inaanak ko, yan. So, para magplano ahead of time, mas magandang mamili na ngayon Pilipino kasi last minute lagi tsaka mamimili. So, pagka sumabay ka dun sa ganung mga panahon, nako, ang hirap ng mamili, ang hirap, minsan ubusan na, minsan... So, you're the type na namimili ka ng regalo. Ikaw talaga yung personal na, ito bagay kay ano to. Yes, tsaka tanda ako yung mga nairegalo ko na kasi minsan iba-iba yung Disney princess na gusto nung inaanak. So minsan naibigay ko na ba to isipin ko yung karakter na to, tapos tanda ko lahat, kuya. Alam mo, kakaiba ka kasi karamihan ng lalaki na kakilala ko, they're not the type na namimili ng regalo. Ikaw ba,
pati ba pagbabalot, ikaw rin yun. Ay, pagbabalot sa ano na yan, dun na sa shop. Pero Oo. yung regalo kasi, natutuwa ako na nakikita ko, pagbigay ko rin sa inaanak ko, binubuksan sa harapan ko, tapos makikita mo yung genuine na Yung reaction. reaction. So, alam mo pag nagustuhan, alam mo pag hindi. Ikaw ba, kung ikaw yung tatanungin, kung may hihiling kang regalo kay Barbie, ano to at bakit? Nako, parang hindi material things eh. Kasi para sa amin, mas maganda yung parang nakapag-travel. Halimbawa, meron kami gustong puntahan or bakasyon. Doon na lang namin planaan yung mga pangregalo namin. Hindi na kami yung parang nagre-regaluhan pa sa isa't isa. Though minsan nagugulat ako sa kanya, bibigla na lang paregalong, for example, bag nung nakaraan. Tapos sabi ko, ba't mo niregalo ang bag? Kasi nakikita niya daw yung bag ko na, yung sling bag ko na lagi ako nakaganon kasi nandun yung mga gamit ko. So parang halimbawa mga formal so niya, meron akong pang formal, ganon. Yung mga tinatanong niya ako kung belt na mga pang formal. Kasi hindi ako mahilig mag-formal, kuya eh. So parang halimbawa pag nakikita niya akong nakasimpleng belt lang, nakasimpleng bag lang, para sabi niya sa akin, reregaluhan kita ng ganito, ng ganyan, para formal, mas parang bigatin yung dating. Parang ganon. Sabi ko, grabe yan. Okay na sa akin yun. Di naman ako maporma ng mga mamahalin. So, most of the time, sa travel na lang namin iniipon. Pero kung may mga uso, may mga trend na mga material na bagay, nagtatanungan kami. So, minsan, pag humindi siya, surprise ko na lang, or siya, ganun din sa akin. So, basta natatakot ako, kuya, pag nagregalo siya eh. Kasi syempre, ikaw, as a man, parang kailangan mo rin magregalo para sa kanya, di ba? Hindi yung parang ikaw lang yung niregaluhan. So, napipressure pa tuloy ako, ano kayang bibiling ko sa kanya kasi binilan niya ako ng ganito, ganun. Jack, alam kong galante ka. And if given the chance, ito mga material na bagay lang yung ibibigay natin dito sa mga taong to. Sabihin mo lang kung ano yung ibibigay mo and bakit. Sige. One, kay Sanya. Kay Sanya, ano ba? Ano kaya favorite ni Sans? Before laptop. Di ba siya... laptop. Bakit kaya? Kasi mabagal yung processor nung niya. Binuking mo pa talaga. Si Yasmin Curdy. Siguro mga mga thermal, alam mo yun, yung parang mga pang-pa-relax sa likod, parang siguro yung mga pang-massage sa likod. Oo. Kasi sa taping namin meron siyang para siyang may maliit na tent siya, yung bihisan niya, doon din siya nagtatambay pagka naging character siya. Talaga? Oo, yun. Tapos minsan nilalagay niya yung upuan niya doon pagka nag-internalize siya sa character niya or nagpapahinga siya, ayaw niya muna may kausapan, doon lang siya. So, siguro mga pang-relax na na mga bagay like pang-massage, mga ganun siguro. Ito. Kay Clea Pineda. Nay. Bakit? Siguro mahilig siya magmotor, nagmo-motor din ako, yung mga gear siguro, yung mga pang-accessories sa motor or mga ganun. Mga pang-taplatan ng gulong, yan, mga essentials sa pagmumotor. Ayan. May kakagulat ka pa pala, Jack. Ay, ito na. Pero friend ko yan si Clay. Tsaka looking forward ako maka-work ulit yan si Clay. Napaka-professional tsaka magaling na actress. Pero ang last namin yung Never Say Goodbye eh. Oo nga, oo. Si Herlin Budol. Kasi ito, daw siya eh. Parang may maling akala siya na suplado ka daw eh. Oo nga eh. So, sobrang proud ko dyan kay Herlin kasi naalala namin nung Never Say Goodbye. Parang yan ang namin, parang pinakabata sa amin. So parang, tapos ang kulit niyan, di ba? Parang walang filter. Oo. Ano ba reregalo ko sa kanya? Actually, ang maitutulong ko sa kanya, yung nire-request niya na parang
help dun sa Wheeltech. Oh. Yung mahilig kasi siya magmotor din. Si Binibiro. Harley nagmumotor? Oo. Nagmumotor. Talaga? Hiram niya nga yung motor ko, kaya hindi lang natuloy eh. So sabi ko, tulungan kita dyan. Since tropa-tropa naman yung mga nandun. Dati hiramin niya dapat yung sports bike. Kaya lang sabi ko mabigat yun. Pupunta ka ba sa bahay? Kasi iniiwan ko lang sa bahay yun. Minsan wala din ako. Tapos bibilin ko na lang pag wala ako. Kunin mo yung susi doon. Kung gusto mong gamitin mo. Hindi naman siya natuloy kasi taga Rizal siya eh. Sabi ko lang, wag mo lang semplang or kahit isemplang naman naka-insured naman, magamit niya lang. Kahit na masakit sa heart yun, no? Pag sinemplang. Okay lang yun, made naman yung bike sa ganun. Oh, Jack, pag-usapan natin itong anti-silos class mo. Kasi alam mo, nagva-viral yung mga collab mo with yung mga kapuso celebrities, of course. Paano ba nagsimula itong anti-silos class na to? Actually, kuya, alam mo, kahit ako hindi ko alam paano nagsimula yan eh. Basta ang natatandaan ko na nag-viral yan nung afternoon gala nitong nakaraan. Naglakad ako mag-isa, naglakad si Barbie mag-isa, tsaka si David mag-isa. Natanong ako kung bakit daw naglakad mag-isa. Tapos tinanong ako kung hindi daw ba ako nagsiselos as I expected na itatanong. Tapos sabi ko, hindi, professional lang tayo, etc. Tapos nag-went viral na yon na parang yung tao, hindi ko alam for some reason, yung simpatya nila na hindi ko naman kumbaga hindi naman na-expect or di ko naman kailangan. Bigla, kasi wala naman talaga akong dapat ipagkaselo. So sila yung parang hindi naniniwala. Tsaka parang sinasabi nila, hindi ako, parang kung ako yan, ganito, ganyan, ganun. Magsiselo. Baka kasi nakaka-relate. Meron silang karanasan na nire-relate nila doon. Oo eh. Siyempre iba naman yung mundo ng pagiging artista. Kasi siyempre profession namin yan eh. Alam namin kung paano magkaroon ng chemistry sa bawat ka-partners namin. Sa magkaroon ng kilig. Yun yung trabaho namin eh. So parang for me, hindi siya kaselos-selos. Hindi tinatanggap ng tao yung rason na yun. Parang mas cute paglaruan na, hindi, nagsiselos si Jack. Selos hindi. yan, nagsiselos pa rin yan. So, iba, ginawa nila ng meme ngayon sa social media platform. May yung isang social media platform na yun, pwede mo i-stitch yung sayaw ko sa sa social media platform na yon. So ginawa nila, tinahin nila yung kantang yung sumasayaw kasi nag-trending yung My All. Naki-trend ako. Siyempre sa TikTok, kailangan sabayan ko na yung trend doon. So sinayaw-sayaw ko yon. Yan ginawa ng mga tao. Gumawa sila ng meme na parang in denial din sila dun sa pagsiselos nila sa mga kapartner na. For example, hinatid lang daw niya yung best friend niya. Diba, yung babae nagsabi nun, ako na naka-enroll sa Jack Roberto University Anti-Silos. Tapos biglang parang sumasayaw lang ako doon, in-stitch lang yung sinasayawan ko lang yung parang ganun. Yun yung logic, parang sinasayaw ko lang yung pagsiselos. Kaya naging anti-silos dance yun, nagkaroon ng Jack Roberto University, nagkaroon ng anti-silos club. Yun, mga ganun yung parang ginawang meme ng mga tao. So nung katagalan, hindi kasi ako nagre-react pa dun sa social media na yan eh. Parang hinahayaan ko lang na yung mga tao. Tapos talagang kala mo, pagka nag-FYP ka, kala mo page ko yung ini-stock mo kasi puro ganun yung nakalagay. Wild. So ngayon, parang promo na rin sa The Missing Husband. Ako, yung mga... Pati si Sanya, di ba? Kinunan mo. Si Kai, si Christopher Martin, si Jeric Gonzalez, pati si Sofia, tsaka si Allen eh. Yun sila na tinanong ko lang. Tapos parang in-edit ko lang siya. Kumbaga sinakyan ko na. Parang kesa mapikon ka or matoxican ka sa mga pambabash nila and sa paggawa ng meme sa'yo. So, sa akin naman, parang hindi naman siya parang ganun ka-harsh eh. Hindi naman siya ganun parang kabash-bash. So, pinog-show ko na. Sinabayan ko na yung trend.
And after nung pinost ko yun, na-post sa 24 oras sa mga social media dun sa social media platform na yon, parang nag 5M views agad sa iba pang social media platform, ganun din. So Eh kasi nga Jack, ang daming nagseselos. oo nga eh, marami pa na sila. Ikaw biglang naging professor ng mga seloso. Oo nga. Tapos in-invite pa ako dun sa sa Jose Rizal University, Sparkle Caravan. Naghahanap sila nagdi-discover sila ng mga talent. Pinapunta ako. Nag-selos dance ako dun. Yung JRU nga biglang naging Jack Roberto University eh. Yun nga yun eh. Yun nga, parang nila, kaya inimbitahan ako dun sa Jose Rizal University. So, okay naman kasi parang out of nowhere may mga times na hindi mo naman kailangan gumawa ng kahit ano para mag-trend, pero yung pagkakataon na lang yung nagbibigay sa'yo ng ikaka-trend mo. So, kahit hindi ko naman in-expect yun, kumbaga, hindi naman ako nagko-comment or tahimik lang din ako sa mga ganun. Pero nung parang madami na nagbibiro sa akin na Prof. Jack, yan. So, sinakyan ko na. Oo. So, kaya lalo umingay. Pero Jack, tayo lang nag-uusap never ka bang nagselos? Like, kahit isang beses? Kay Madam? Oo. Sabi ko, even before na hindi pa pumuputok yung barda, wala kaming ganun eh. Kasi most of the time, ginagawa namin biruan yun sa isa't isa. For example, yung kay Dennis Trillo. Tapos ako rin, Nilin Mercado before. So pag nagbiruan kami, parang normalan na lang namin. So hindi mo talaga makikita kung may nagsiselos ba or wala. Kasi parang gano'n na. Normal na namin, parang kami pa nga nagpupush sa isa't isa. Oh, kasama mo doon sa trabaho si Dennis happy. Parang gano'n ang biruan namin eh. Sinulog kami nakita ko sa si Jenny Lynn, ganyan. Tapos namali pa nga ako ng sinabing pelikula. Sabi ko, tapos tawa siya. Pero how are you and David? Okay, like, hindi ba kayo nagkakailangan pag knowing na syempre sabi mo nga hindi ka naman nagsiselos and siya rin naman, I know, well, meron din naman siyang sarili niyang buhay, Paano kayo pag nagkakasalubong kayo or nagkakasama kayo sa isang event? Tropa po eh. Kasi even before, yung sa Heartful Cafe, doon kami naging magkaibigan dahil nung nag-lock-in kami doon ng parang I think 5 days lang ako naka-lock-in, pero sila matagal na. So, yung daily routine niya sa pag-workout, sumabay ako. Tapos tinuro niya sa akin yung routine niya ng workout. Tapos basketball din kami doon. Tapos naging magkakwentuhan din kami pagka walang taping day, gano'n, rest day. So, hanggang sa nung lumabas na ako nung lock-in, nagtatanong pa rin ako sa kanya, bro, ano nga ulit yung workout na pwedeng i-alternate sa ganito? Para kasi circuit training siya eh. So, tinuro niya sa akin nung pandemic, doon ko natutunan yung mga workout sa circuit dahil sa kanya. Tapos, after nung Heartful Cafe, bigla silang naging magka-partner naman ni Madam doon sa Maria Clara at Ibarra. Tapos nagka-message ko pa rin siya, kino-congrats ko nga sila na parang biglang skyrocket yung support ako sa kanila ko yan. And si David din gano'n. Recently lang nag-message din siya sa akin, nagtatanong kung pwede daw kami mag-collab sa Kuya Korea ba yun? Yung sa niya restaurant. Naku, gusto ko makita yan yung collab na yan Sige. Sabi ko wala namang problema. Pero ikaw, anong realization mo dun sa naging viral yung anti-silos? For me, kuya, kesa magpaka-toxic ka, i-overthink mo lahat ng sinasabi sa'yo, lahat ng ginagawang meme sa'yo. Mas makapag-isip ka kasi kung relax ka lang or hindi ka masyadong nagpapa-apekto ron. Or kung, sabi nga na, if you cannot beat them, join them, di ba? So parang ganun na lang ako eh. So, gusto nyo Prof. Jack o ayan. Every time na may request kayo, walang problema. Sayawin ko yung anti-sales dance na yan. And masaya naman sila. And after nun, parang hindi ko ina-expect na sasabihin nila na nakakatawa si Jack. Hindi siya pikon, hindi siya ganun yung mga nabasa kong feedback eh. Kumbaga,
Hindi siya Yun naman, toxic. yung ka naman in person talaga eh. Hindi ka pikon, mild-mannered. Parang, oo lang, sige. Basta okay lang, bahala ka. Parang ganyan. Ayun, Eh kaya dahil siguro nga, dahil nga minahal ka ng mga fans as Professor Jack, may mga nagpadala sa amin ng mga questions, nanghihingi ng advice. bring it on. Oo, Prof. Jack, bakit ganon? Ang girlfriend ko, nakikita kong mas masaya kapag kasama ang tropa niya. Anong dapat kong gawin? Prof. Jack. Mas masaya siya pagkasama tropa niya. Baka naman best friend niya yun. Baka naman mas nauna yung mga kaibigan niya na yun kesa sa'yo. Baka naman meron silang mas pinagsamaang malalim na sa inyo. So, intindihin. Kumbaga, intindihin mo. Intindihin mo na lang kasi huwag ka na lang mag-overthink or isipin mo talagang friendly lang yung girlfriend or boyfriend mo, di ba? Ito naman kasi may mga kanya-kanya privacy tayo kumbaga eh. Minsan gusto natin papaalam tayo na kasama natin yung tropa natin, di ba? Or kasama natin yung meron kang lakad or etc. So, minsan, okay din naman kasi yung meron kayo sari-sariling lakad para healthy pa rin yung relationship nyo. Basta alam nung kapartner mo kung nasan ka, mag-update kang nasan ka. I-secure mo lang sila na hindi sila mag-worry na ano ba nangyayari na sa'yo, na-aksidente. And no secrets, ano? No secrets, na-aksidente ka ba? Or nasan ka ba ngayon? Safe ka ba? Yun lang naman ang gusto nila eh. Ako, nakatrack ako kaya walang problema. So, ganun. Okay, number 2, Prof. Jack. Ano ba dapat mas matimbang sa relationship? Oras na magkasama kayo o oras sa kanya-kanyang buhay? Depende yan eh. Kasi kung yung oras na magkasama kayo wala naman siyang ginagawa, why not? Ang sarap kaya nun pag lagi kayong magkasama. Pero pagka meron naman trabaho yung partner mo or meron mga priorities na ikaka-unlad niya rin or ikaka-improve niya, better siguro bigyan din ng oras yung mga ganung bagay kasi para sa improvement yun ng isa't isa eh. Hindi naman yun parang lagi na lang kayo magtititigan, lagi na lang kayo magkasama pero later on magiging problema niya financial or magiging problema niyo yung mga bagay na gusto niyong gawin pero hindi niyo nagagawa. Mas maganda yung merong opportunity sa mga bagay-bagay na posibleng magkakitaan, maging business, etc. or ika-improve ng bawat isa sa inyo. Self-improvement, 'di ba? Kaysa ibagsak mo yung sarili mo. Kaya nga eh. Oo. Ito pa, Prof. Jack. Nakikilala lang daw ako dahil sa girlfriend kong maboka sa mga barkada or sa grupo. Ano ba dapat kong gawin? So, kumbaga, nagkaka-personality lang daw siya dahil sa girlfriend niyang, alam mo yun, yung mabangka. Paano ba yun? Baka naman mas close niya yung mga friends niya na yun. Or against yung friends niya sa'yo. Kumbaga, minsan kung yung boyfriend ang mabangka, normally, 'di ba, tahimik lang yung girlfriend eh. Or vice versa. Example si Aubrey Carampel. 'Di ba? Maboka yan sa lahat. Pero yung asawa niya parating tahimik lang, nakamasid lang sa gilid. Edi mag-adjust yung mga friends. Bakit? Kailangan ba silang i-please nung halimbawa asawa ni Ma'am Aubrey or etc. May kanya. 'Di ba? Oo, tama, 'di ba? Kanya tayong mood, respect niyo yun. Hayaan niyo lang sila. Hindi naman kailangan parehas maboka or basta nakikisama, mabait naman, wala namang problema. Kayo ba ni Barang nagkaroon ganyang problema? Kasi si Barang, 'di ba, machika. Ikaw hindi ka masyadong machika eh. Hindi naman. Siyempre may mga magkakatrabaho before na naging mga ka-close niya. Like sa Maria Clara Tibara, sa Ayos, yun, mga kasama niya. Ako rin naman, bumaba lang ako saglit para makakwentuhan din yung iba ko nakatrabaho. Nag-stay din naman ako, pero like ganun lang kami. Wala namang issue sa amin kung, oy, dito ka lang, wag kang lumayo. Oo, wag clingy. Okay, ito pa Prof. Jack, sinundan ko ang girlfriend kong nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero bakit ganon? Parang hindi ko na siya kilala. Nag-iba na yung personality. Give up niya siguro yung kung ano yung meron siya dito sa Pilipinas para sundan niya yung girlfriend niya sa ibang bansa. Pagdating niya doon, kumbaga iba na yung personality ng girlfriend. Na-adapt niya na yun. Oo. I think
pagka ganung sitwasyon, di pag-usapan nyo, tanongin mo bakit siya nagbago, or kung in a bad way naman na, kumbaga in a bad way yung pagbabago niya, pag-usapan nyo kung paano maayos yun. Kung in a good way naman, na nag-improve naman siya, di be happy for her or for him. So, sabi mo nga, vice versa yan lagi, di ba? Kung ano yung mga desisyon nyo sa buhay. So, mas maganda, lagi may communication talaga para hindi na misinterpret or hindi naiipon yung mga misunderstanding, di ba? Yes, that's true. That's true. Ito last, Prof. Jack, ano po ang advice mo sa mga lalaking may girlfriend na strong, empowered, self-assured, and successful? For me, ma-proud ka and huwag mong pigilan kung ano yung mga kinaka-success niya. I-adapt mo rin yung mga bagay na kung paano mag-improve sa sarili. Syempre, hindi yung isa lang lagi ang tumitake off. Dapat tulungan yan, parehas kayo na nag-grow. So, sa tingin mo, nag-i-improve yung girlfriend mo sa sarili niya or boyfriend mo sa sarili niya. Kumbaga, subayan mo, mag-improve ka din or mag-discover ka rin ng mga things na ikaka-improve mo or makakatulong sa'yo. Kumbaga, parehas dapat kayong nag-i-improve. Hindi lang siya, hindi lang ikaw. At saka 'di ba, ano 'yun kumbaga personal challenge mo 'yun na parang nakikita ko yung girlfriend ko or yung boyfriend ko, dapat galingan ko rin, parang ganon. It's not a contest, hindi yung contest na ba't ganon siya, ako ganito. You should never compare yourselves that way. Pero dapat nga, yun nga, nag-aangatan kayo. Diba? Ma-inspire kayo sa isa't isa. Strive kayo sa buhay. Parang itry nyo rin yung mga bagay na hindi nyo pa ginagawa. Kasi tayo, parang nature natin mag-stay sa comfort zone natin, di ba? Sa parang matry pa lang natin yung bagay na yun, doon pa lang natin malalaman na kaya pala natin gawin. So, hanggang maaga pa, hanggang bata pa, di ba? Try ka ng mga pwede mong maging makatulong sa'yo, mag-improve ng personality mo or makatulong sa'yo na makapagtayo ka ng business. Ganun. Sa social media naman ngayon, lahat nandyan na ngayon. Kung ano yung mga tips, kung ano yung mga pwede mong pag-aralan, kung ano yung mga pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang, ano yung mga skills na pwede mong improve, di ba? For example, vlogging. Patok na yan. Kung dati wala kang lakas ng loob mag-travel para travel vlog or wala kang idea kung paano kunan yung mga yon. Ang dami na ngayon sa YouTube Saka kung ano yung, 'di ba, kung ano yung hilig mo, kung hilig mo bang magluto, mag-bake, ang daming pwedeng gawin, 'di ba? Kung saan ka magiging magaling, yun yung puntahan mo. Yes, nung pandemic nga lang, ang daming naging chef, ang daming naging mga instructor, di ba? Yeah, hindi kasi 'di ba kung sa tingin nila doon sila magiging magaling, why not, 'di ba? All for self-improvement ito Kasi hangga't nandyan ka, tatanda ka na lang talaga na yun na lang talaga. Pero kung willing ka to learn, to improve, maraming way Yung toxic Filipino trait na macho ang lalaki, dapat siya yung mas successful, siya yung mas malakas. Kaya syempre 'di ba pag naapektuhan ka nun, parang kaya nga sa akin, kuya, ang lagi kong iniisip yung pagiging risky ko ngayon na at least pagka ginawa ko to, kung di man ako mag-succeed dito, natuto ako. Kung mag-succeed ako, mas better. So win-win situation, di ba? Pag nag-succeed ka, mas okay. Pero pag di ka nag-succeed, natuto ka. At least may natutunan ka. Yung lesson na natutunan mo, hindi pwedeng bilhin ng pera yun Yes. Kumbaga, papareho na experience mo talaga siya kaysa narinig mo lang siya sa sabi-sabi kasi hindi mo paniniwalaan. Unlike talaga yung parang nagawa mo siya tapos biglang na-realize mo ganito nga. Dapat dapat mo i-improve. Parang sa business, yung ngayon, kuya, yung pinasok ko talagang, syempre, struggle. I think nung Halloween party nakita tayo. Sabi mo excited ka for this year bago magtapos ng taon kasi ito yung parang Jack as a businessman na first time mong mag-business. Okay, kuya, yung JC Essentials, idea ko siya nung pandemic pa. Gusto ko kasi magkaroon ng skincare din yung mga kalalakihan kasi
like nung pandemic, hindi naman tayo naglalabas or lagi lang tayo nasa kwarto nanonood ng streaming mga site. So parang for me, sabi ko kahit papaano dapat siguro meron tayong skincare na panghilamos, pang body wash, or pang intimate part ng mga kalalakihan. Kasi syempre, like for example, lalabas ka, syempre kailangan confident ka palagi. Alam mong skincare ka, so wala kang worry na hindi maganda yung skin mo paglabas mo. Mga ganun, parang nakadagdag confidence lang siya talaga na even kami mga kalalakihan, meron din kaming routine sa sarili. Pero napaka-basic lang nung sa akin. Kumbaga, hilamos lang. Tapos, masculine wash lang. Yun lang muna yung nilabas ko. Kasi yun yung parang essential for me. Like, nag-travel ako last time. Yan lang yung dala ko. Isang soap na for face and body, tsaka isang for intimate part na masculine wash. So, inaisipan ko siya para sa mga yung men's health din, to improve men's health. And of course, yung advocacy ko na yung hygiene sa mga kalalakihan, laging nandun pa rin. Teka muna, why the need for an intimate wash sa lalaki? Mas sensitive talaga sa intimate part. Kasi yung skin doon, actually, nung nag-test kami nung product namin, dito lang sa may sensitive part sa likod ng tenga namin tinatry. Kasi ito yung pinakamanipis yung balat dito na parang katulad din ng balat doon sa intimate part natin. So, nung pagka meron siyang parang halimbawa makati sa ganito or may reaction sa'yo, allergic reaction. Oo, binabawasan namin hanggang sa talagang ma-perfect yung formulation niya para dun sa intimate part ng mga kalalakihan. So, pwede sa mukha, actually mas gentle pa siya pag ginamit mo sa mukha kasi nga yung skin dun sa baba, mas sensitive kaysa sa mukha. So, trinay namin siya hanggang sa ma-perfect namin yung formulation niya bago namin i-release. Yung sa mukha naman, yung face and body soap namin, pang-exfoliate kasi siya na merong moisturizer din to cleanse yung face and body. So, kaya iba talaga yung skin sa mukha, iba yung skin sa katawan, iba yung skin. Ayan siya. J. Cole, ayan. May cooling effect. May cooling effect siya, kaya siya... kaya J. Cole. Okay. Ang intimate part lang siya. So, yun yung press ko sa kanya. Pag before tayo, diba, galing work, tapos minsan, tamad na tayo maligo, hilamos lang, di ba? Tapos underarms, tsaka intimate part. Pwede actually siya sa underarms siya para hindi pumaho, hindi umasim. So, importante yan, yung pang-block ng bad odor. Yeah, so yun talaga eh. Kasi, syempre, akala ng mga babae, sila lang din yung may feminine wash or sila lang sa intimate part nila. Dapat meron din tayong gano'n kasi dagdag, kumbaga, dagdag confidence na and impression din sa'yo. Di ba, ng partner mo? Oo. Ito ba, itong mga sabon mo, saan ba ito nakarating? Dito lang ba sa Pilipinas yan? Or are you selling also abroad? Actually, kuya, may mga nag-i-inquire din sa abroad. Ang sinasabi ko sa kanila, direct sila dun sa social media page namin para ma-coordinate ko sila dun sa mga admin ko at masabi sa paano yung proper way to order, to ship, and yung mga papers na kailangan. So, ganun kasi pagka magpapaship ka ibang bansa, may mga inihinging papers yan. And meron tayong mga naka-provide na ganun sa mga gustong maging distributor sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, meron tayong mga regional distributor, provincial distributor. Kailangan hands-on na talaga and alam mo kung paano siyang patakbuhin. Alam mo kung ano yung product mo, alam mo kung ano yung target market mo, yung kung paano mo siyang i-introduce sa tao. Mahalaga yun. Pwede yung after mo i-launch, okay, may business ako, ito yung product ko, tatayo ka lang ng page mo, lalagay mo lang yung mga product mo. Hindi siya ganun. Hindi siya gagalaw, hindi siya magsasucceed. So, medyo hands-on ako sa part na yon. Ako mismo yung everyday dito sa office, kasama ko yung admin ko and yung mga tao ko dito sa office. And ginagawa namin yung mga nagbe-brainstorming kami, ano yung mga ipo-post, ano yung mga sasabihin sa live, ganun. Ano yung mga pwede pang gawin para tapos na yung mga kausap din namin yung mga distributors namin
ano yung mga sales nila. Halimbawa, for 11/11. Ina-update mo talaga. Yes, kakausapin muna namin yung mga distributor kasi syempre hindi kami pwedeng magbaba ng sarili naming price dahil mayroong mga masasagasaan na mga seller, distributor or provincial distributor. So kailangan coordinated lagi sa mga distributors mo and sa admin para yung mga ipo-post mo wala kang parang walang nalulugi na mga investors mo, ganun po. Jack, anong nilulook forward mo? Siyempre, malapit nang matapos ang 2023. Anong nilulook forward mo sa 2024? Ako, nilook forward ko sa 2024 yung matapos na yun rin yung bahay ko kasi parang next year pa yung tapos niya eh. And as of now, rough finish na. So nakikita mo na yung structure ng bahay mo. Nakatayo na. Tapos nagpa-plastering na sila and waterproofing. Inintay ko na lang yung roof. Tapos finishing na. So finishing medyo matagal din yun. Aabot pa next year. Isa yun sa nilulook forward ko. And of course, itong JC Essentials na mag-succeed, skyrocket pa. And yung mga upcoming products pa namin na ilo-launch. Very excited ako doon na alam ko talaga magugustuhan ng mga consumers kasi requested sa akin yun eh. Na even nakakilig kasi hindi ko pa nasasabi sa kanila na ilo-launch ko yun. Yun na yung nire-request nila. So abangan nila yon sa mga pages namin. Ipopost namin yan soon yung mga upcoming products namin. And of course, syempre yung sa showbiz part naman, yung mga offer pa sa akin sa mga soap kasi syempre first love ko talaga yung acting and passion ko yan. Kung ano man yung role na mabibigay sa akin sa upcoming 2024. Ako naman, di naman ako namimili po. Pero like, gusto ko lang talaga magtrabaho ng yung passion ko sa acting naman. That's right. And sabi mo nga, birthday mo na. Very soon. Ilang taong ka na ba sa birthday mo? Ako, 30 na. 30 na. 30? Naku, marrying age na ba to sa'yo? Varying age, parang kasi ang goal ko talaga, muna na lang, mag-succeed muna sa business tsaka sa mapagawa ng bahay. Ay, ayun na nga, nakapagpagawa ka na ng bahay. Ay, babayaran ko pa yon kuya. Utang ko. So, hintay pa nating mabayaran. Joke lang. Malay natin, hindi naman tayo nagmamadali, pero syempre, anytime, any moment, pwede naman na. So, abang-abang na lang sa mga, sa mga or, di ba? Hindi naman nagmamadali actually. Nagmamadali, Tama yan. Biglaan daw, di ba? Na talaga susuong. Or bibiglain na lang kami lahat, ganon. Pwede. Malalaman nyo naman po yan, if ever. So sa ngayon, nakaka-launch lang ng business eh. Sa bagay, no? There's a lot to look forward to. Ang dami mong gagawin sa 2024 na realize ko lang. Business, tas yung bahay, ganun. Tas siyempre may showbiz din. Ganun talaga, kayod. Kailangan hindi pwede relax lang tayo dahil... Tsaka bata pa yung 30. Bata pa yan. Opo, kayang-kaya. Oo. Jack, I normally end the podcast by turning the tables around. Ikaw naman ang magtatanong sa akin ng isang question. Talaga? Kahit na anong question ito. Tapos try kong sagutin. Ikaw, kuya, anong nilulook forward mo sa 2024? Alam mo, Jack, sa totoo lang, sa sobrang dami kong ginagawa ng 2023, there's, of course, there's my job as a reporter. And of course, I anchor the news. And then I have the podcast. And I have, on the side, meron din akong business. May restaurant business kami. So, alam mo yun, na parang hindi ko na naisip kung ano yung nilulook forward ko next year. Kasi ang feeling ko sa 2023, because of the pandemic, ang karamihan naman sa atin nagkaroon ng anxiety and nagkaroon din tayo yung parang nabago yung sistema natin, di ba? And nawalan tayo ng parang focus on work-life balance. Kasi nung bumalik yung trabaho tayo ng trabaho. And yun yung feeling ko nagkulang ako. So in 2024, I would want to probably make time away from work. So yun,
ipa-project ko yan sa 2024 na magkaroon ng work-life balance kasi ang dami kong nakabinbin na gustong gawin away from work. Gusto kong mag-camping sa bundok. Gusto kong mag-travel meron kaming, yung husband ko parati kaming may listahan kung saan yung mga gusto naming puntahan. And pati yung mga restaurants na gusto naming kainan. So, minsan machi-checkan mo yun, pero minsan makakalimutan mo na, oy, may listahan pala tayo. So, siguro ibabalik ko yun. As we're talking about it now, ako, fan niyo ako ni Barbie on how you strike the work-life balance. Kasi kahit hot pot lang okay na sa inyo. Kumbaga, yung wala kang work for the day, walang work si Barbie for the day, bigla kayong mag-hotpot and, I really like, kasi di ba, nagte-text lang tayo, uy, sarap nung hotpot, saan yung pinuntahan yan? Or saan yung samgyupsal na yan? So, alam mo yan, kasi nakakatuwa And talagang pinupuntahan talaga namin din yun. And ako, ang wish ko for you, for the both of you, to continue inspiring people pagdating sa ganon. Kasi alam naman natin kung gaano ka busy si Barang. Pero marami kayong nai-inspire na parang, ay oo nga bakit nga hindi ako ngayon? Hindi ako mag-dinner ngayon with my partner. Why don't I make that trip to ganito? So, yun. Life balance lang. Tama. Oo. Actually, kuya, needs na yun hindi na siya want. Kumbaga, hindi na talaga. Oo. Toxic ka sa trabaho or pagod ka sa trabaho, the whole month, the whole 2 months, ganyan. So, psychologically, hindi mo napapansin. Yung mental health mo, medyo, naaapektuhan yun. Kumbaga, balance. Yung malayo ka sa trabaho, detach ka muna sa mga kailangan mong gawin, nandun ka lang to relax, to eat good food, to see yung mga magagandang tanawin, di ba? To rest your mind away from work. Away from work. Sobrang kailangan siya. So, hindi siya luho. Pang-reset siya para pagbalik natin ng work, refresh na tayo. Salamat. Thank you very much. Thank you rin, kuya. Good luck. Thank you. Regards, support kita sa business mo.